Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong May 11 taong 2024. At ang ating pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Pepe kung saan ang kanyang kasalukuyang presyo ay patuloy po na naglalaro dito sa loob ng isang ascending wedge pattern na binubuo po ng dalawang kulay blue na linya. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, check po muna natin ang kanyang performance dito po kay Coin Market Cap. At ayan po, siya po ang top 3 dito sa rankings ng ating mga meme coins by market cap. At ang kanyang performance po rito kumpara sa ibang mga meme coins ay ayan, siya lamang po ang mukhang tanging nag-iisa na may magandang performance dito or may ipinapakitang gain. Ayan, naditulad po ng ibang mga meme coins natin dito na kulay red. Ayan, kulay red po sila. Maliban lamang po dito kay Book of Meme kung saan yung kanyang 7-day performance ay kulay green. Pero halos lahat ay majority po ng mga meme coins natin dito. Yan, sa mga top meme coins natin ay nakakaranas ng pagbagsak or hindi po maganda yung kanilang performance. Kaya kakaiba po ngayon itong si Pepe kasi yan, siya lamang po ang tanging may magandang performance ngayon. Ang kanyang 24-hour performance ay umangat po siya ng 2.56% at ang kanyang 7-day performance naman ay umangat po siya ng 9.54%. Yung kanyang market cap naman ay umangat din po ng 2.81%. Yung kanyang trading volume ay bagsak po ng 8.45%. Kaya yan, nagre-reflect po yung kanyang performance na ito, magandang performance na ito mula sa mga datos ni Coin Market Cap. Ayan, dito sa kanyang kasalukuyang price action. Kaya ayan, umaangat po siya. Ngayon ay check naman po natin ang kanyang official X account kung ano nga ba ang bagong tweet nila rito na posibleng nakakaapekto sa presyo ni Pepe. Kaya ayan, wala po. May 9 po pala ito. Just in, former President Donald Trump says he's stopped the hostility towards crypto in the US and embrace it. Yan po, na-content po na rin po natin yan sa mga nakalipas na mga videos kung saan ay itong si Donald Trump, yan, ang dating presidente ng bansang US na si Donald Trump ay ayan, siya po ay isang pro-crypto. Yan, kung siya ang nanalo bilang presidente ng bansang US ay malugod daw po niyang tatanggapin ang mga cryptocurrency na ditulad po ng kasalukuyang administrasyon ng US President na si Biden. Yan, or ang Biden administration. Yan, ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Pepe. At yung aking price projection po rito kay Pepe ay nananatiling valid pa rin po. Dulot po ng kanyang naranasang breakout dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern dito na binubuo naman po ng dalawang kulay puti na linya. Yan, nung nagkaroon po siya ng breakout dito noong April 23 ay patuloy valid pa rin po yung aking price projection dito na aakyatin po niya ang mataas nating ang pinaka price target po natin rito na nasa presyong 40 digits 1086. Kaya ayan, kaya meron po akong nakalagay rito na take profit or sell pending order kung saan ay ako po ay magbebenta rito. Kaya ayan, valid pa rin po yan. At ngayon ay maliban po sa ating bullish flag pattern na ito ay meron din po tayong nabuo rito na isa pang pattern na ascending wedge pattern. Yan naman po yung binubuo ng dalawang kulay puti na linya rito. Kaya lapit lamang po natin. Nagkaroon po siya ng mga rejection dito sa kanyang upper portion dalawang beses, kaya nabuo po yan. At maging dito sa lower portion ay ayan, halos 3 beses na rin po siyang nagkaroon ng rejection. Ngayon ay sa pag-angat po ni Pepe ay bumangga po siya sa isang resistance line natin dito
na 50 digits 880. Pero kung pag malalampasan po niya ito, ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. At kung mababasag pa po niya ito, yung upper portion ay ayan, magagawa po na, dito na po niya magagawang patamaan yung ating pinaka price target dito na 40 digits 1086. Kaya ayan, pero kontento na po ako rito sa na-hit na take profit natin dito noong May 4. Yan, sa presyong 50 digits 844. Kaya ayan, parang pero ayan, mas masaya kung pag mahihit niya yung sunod, yung ultimate price target natin dito na 40 digits 1086. Kasi kung pag yung ganito po kasi na ascending wedge pattern ay kapag ganito po yung nabuong pattern ay mas mataas po yung posibilidad na dito po siya sa ilalim magkakaroon ng pagbagsak. At kung pag nangyari po yan ay ayan, babagsak naman po siya dito. Yung nakikita ko rito ay posible po siyang bumagsak at bumalik dito sa 50 digits 643 na presyo. Kaya yan po yung inaabangan natin dito kay Pepe. Ayan, kung siya po ay makakaranas ng breakout dito sa dito sa lower portion ng ating ascending wedge pattern na ito. Kasi isa pong matinding pagbagsak ang magaganap kung nangyari yan kapag nagkaroon siya ng breakout dito. Pero kung habang hindi po niya ito nagagawang basagin ay tuloy-tuloy pa rin po sa pag-angat itong si Pepe. At ayan, diretso lamang po yung kanyang pag-angat. Pero base po sa ating falling wedge pattern na ito ay parang medyo alanganin na po tayo na kung magagawa niyang akyatin yung ating pinaka price target dito. Kasi mukhang parang naghahanda na po siya sa isang matinding price correction dahil sa nabuong ascending wedge pattern natin na ito. Ayan, pero yung ating signal naman po rito ay bullish na bullish pa rin. Ayan, kulay green yung ating Hall's Width indicator at kulay blue naman yung ating QQE mode indicator dito. Kaya bullish na bullish pa rin at malakas pa rin ang pwersa ng mga bulls. Kaya ayan, mataas ang posibilidad na ito ay magpapatuloy sa kanyang pag-akyat sa mga susunod na araw. Yung sinasabi ko lang po kanina ay kailangan po nating paghandaan kasi kung pag nagkaroon po ito ng isang breakout sa lower portion nito ay posible po talagang makaranas siya ng isang matinding price correction. Kaya yan po yung dapat nating paghandaan dito. Kaya ayan, lalong-lalo na sa mga nag-futures trading, pero sa spot trading lang naman po tayo. Kaya ayan, at least ayan, nakapag-take profit na po ako rito. Kaya sa mga gumagaya po o sinusundan yung aking paraan sa pag-trading dito kay Pepe ay ayan po yung aking mga positions ngayon dito. Kaya ayan, na-triggered na po yung aking ibang mga take profit dito. Kaya yung aking sell pending order ay ayan, nandito po. Nag-iisa lamang po ang aking sell pending order dito. Wala na pong iba. Kaya yan po yung at yan na rin po yung aking pinaka ultimate price target. Yan, or take profit. At dito naman po sa aking buy pending order ay meron po akong dalawang nakaabang rito sa 50 digits 643 at saka 50 digits 441. Kaya yan po yung aking mga open trading positions sa pagti-trade dito kay Pepe. Yung aking mga previous trades ay ayan, nakabili po ako rito noong April 13. Ayan, at nakapag-take profit na po ako ng dalawang beses. Isa dito noong April 22, nung umangat po siya sa presyong 50 digits 643, at saka pangalawa na po dito nung umangat po siya sa presyong 50 digits 842. Kaya ayan, nakakadalawang take profit na po ako rito kay Pepe. At sana ay kayo ay ganun din po. At yan po ang aking technical analysis update dito kay Pepe. Yan, summarize lamang po pala natin. Ang aking price projection po rito ay magpapatuloy lamang po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kasi napaka-bullish naman po yung ating signal sa ating dalawang indicators dito. Pero bantayan lamang po natin yung kanyang lower portion na ito. Dahil kung nabasag po ito ay posible po siyang makaranas ng isang matinding price correction at maaari po siyang bumagsak hanggang dito sa 50 digits 643.
Kaya ayan, bilang spot trader, bilang nag-spot trading dito kay Pepe, ay kung sakaling bumagsak po siya ay dapat nakahanda na po yung ating mga buy pending positions dyan. At syempre sa pagtitake profit naman ay ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.